Magandang hapon po, Sir Mark, Ma'am Connie. Magandang hapon po, sir. 10 years old po yung anak nyo? Opo. Grade 3. Paano po nawala? Isang dayuhan po dun sa aming barangay, sir. Tapos, doon po natigil sa basketball court sa barangay San Juan, Mabini, Batangas. Dayo po. Dayo po, sir. Sino po itong dayo? Kilala niyo po? Hindi po kakilala, sir, yung dayuhan. Kasi iba't iba po ang... Picture? Anong pangalan po? Marami siyang palayo, sir, eh. Oh, Pero okay. ang kilala po siya, Idol Rafi, sa alias na Jaw Jaw. So itong si Jaw Jaw, dayo po doon sa inyong lugar, tumatambay. Yes po, sir. Okay, paano po siya makukonect dito po sa anak ninyo? Yung nakausap po namin dun sa Pitogo, sir, bilang isang stepmother na dating kinakasama niya si Totoy Bura. Okay. Sino pong dating kinakasama ni Jaw Jaw? Si Jerry Burangon, sir. Yung father niya po, sir. Father niya kasama niya sa bahay? Hindi, yung stepmother. Stepmother. Taga Pitogo po, sir. San Pedro, Laguna. Okay. Tapos, bakit po si Jaw Jaw ang suspect sa pagkawala ng anak nyo, sir? Yun lang po yung huling kasama ng anak ko. Siya yung huling kasama? Opo. Oo nga naman, suspect siya kung gano'n. Parang tatlong... He was the last person seen with the missing Si John Michael Bucana. Oh. Bali, 3 araw daw po siyang nagstay lang po dyan sa barangay na yan at natutulog nga daw po sa covered court. Inaabot-abutan na lang daw po nila nanay ng pagkain. Ngayon yung anak daw po is napalapit dito kay Jaw Jaw. Tapos ang paalam lang po, nagpaalam po sa kanila yung bata. Ito pong si John Michael Bucala na kukuha lang daw po sila ng sahod daw ni Jaw Jaw. Nagpaalam po kay nanay. So nagpaalam na sasama siya kay Jaw Jaw. Opo, dahil kukuha daw po ng sahod. Edi talagang dapat si Jaw Jaw ang primary suspect dito. Yes. Siya yung huling nakitang kasama ng anak ninyo at yung anak nyo nagpaalam sa inyo na sasama kay Jaw Jaw, sisingin lang sahod ni Jaw Jaw. 1 plus 1 mo yan equals Jaw Jaw. Talaga ang dapat ditong primary suspect. So nawawala po si Jaw Jaw ngayon. Saan to nakatira si Jaw Jaw? Wala po eh. Ang huli po namin informasyon ay sa Laguna po. Nasa Laguna? Kasi nakausap po namin yung amang-anan na po noon na 2 linggo po sila mag-asama. Tapos, isang linggo na po siyang nawawala sa Laguna. Ito si Jaw Jaw po, may kinakasama dati? Wala po, binata po yan. Binata po ito? Opo. Okay, may kamag-anak po itong kakilala nyo? May amang-anak po siya sa Pasita. Sa Pasita? Na-interview po namin doon. Nakausap niyo po yung kamag-anak niya? Opo, yung amang-anak niya po. Barkada? Kaibigan po. Nakausap niyo po yun? Anong pangalan po ng kaibigan, sir? Hindi po nilagay ang tunay na pangalan po eh. Pero nakausap niyo po yung kaibigan? Opo, nakablatter po sa Landayan po. Landayan po, sir. Nai-report niyo na po sa police to yung pagkakawala ng anak Opo, lahat na po. Na si IDG po, nakareport na po. Sarge, magandang hapon po, Sarge, sir. Magandang hapon po, Senator. Opo. Sarge, nailapit na ata sa inyo ito. Ano itong problema pagkakawala ng anak ni sir at saka ma'am nandito sa amin ngayon. Yung suspect po ay si Jaw Jaw. Yes po, Senator. Yes po. Naggawa na po kayo ng mga investigasyon nyo, Sarge, sir? Yes po, sir. Nagkandak na po kami ng mga follow-up operations sa mga possible po na kamag-anak at maaring lugar na may relatives itong si alias Jaw Jaw. Bali po, Senator, kanina po, meron po nakalap na information yung mother po ng ating nawawalang bata. So, nagkandak din po kami ng follow-up investigation sa barangay Balayong, Bawan, Batangas, which is allegedly dun po nakita yung bata. Itong si... Yes po. May sighting po sa bata dun sa lugar na yon. Sa barangay Balayong po. Barangay Balayong. Okay, so napunta niyo na po yung barangay Balayong, Sarge? Yes po, sir. At nakausap ko po doon si barangay Captain Arnold Salvacion po. Okay. Ano Yes po sabi ni Cap Salvacion? Bali po, sir, sabi po ni barangay Captain, ito pong si yung nawawala pong bata ay naisakay ng isang taga doon din po sa barangay Balayong at ang sabi po ng bata ay papunta po sila ng barangay Libis sa may Muson Santa Teresita po, ganyan po. So, nasabi ba ng bata kung sino kasama niya nung tanungin ho siya ni Chairman Salvacion? Opo, bali po ang sabi po ni barangay Captain ay hindi po kasama ng bata itong si Jaw Jaw noong oras na yon at isang 7 years old na bata po ang kasama po niya, mas bata pa po.
Okay, natanong ho ba ni Chairman Salvacion paano siya napunta doon sa kanilang lugar? Hindi po na tanong po dahil po yun pong mga bata ay palaboy-laboy tapos isinakay po ng inusap po na kasi nga po ang sabi po ng mga bata ay pupunta po sila ng Libis. So nagbaganda loob po itong isang residente doon na maipahatid sa barangay Libis. Ngayon po, itong mga bata po ay nagpababa po doon sa barangay Kupang, Bawan, Batangas po. Okay. Pinuntahan niyo po yung barangay Kupang, Batangas yes po, sir. Nakipag-coordinate po ako kay barangay Captain Carlito. Opo. Okay. Then ngayon po, sinusubukan po namin na ma-retrieve po yung CCTV footage ng barangay Kupang nung around 10 to 10:30 po ng umaga ng April 25 po, Senator. Okay. Hindi niyo po na kuha yung tunay na pangalan nitong si Giao Giao mula sa inyo? Kasi meron siya palang kamag-anak, sir, identified. Baka pwede yung puntahan yung kamag-anak nito si Giao Giao at kunin yung kanyang buong pangalan and then i-run niyo po sa database ng ating PNP at NBI. Malay niyo baka meron tong record doon at makapagsasabi kung sino ang pagkatao niya. Yes po, Senator. Bali po, sir, pinalo up na din po yun ng kapalitan kong investigador po doon sa Barangay Pitogo, Bawan, Batangas po, sir. So, yung stepmother, bali, broken family din po siya. Alleged po. Kaya po hindi po na ma-establish po talaga kasi po yung mismong stepmother niya ay hindi rin po talagang matukoy kung ano yung pangalan niya kasi wala pong birth certificate. Okay. Opo. Sa ngayon, sir, patuloy pa rin po yung ginagawa niya pag-iimbestiga, pagtatanong-tanong. Yes po, Senator. And I can say blank wall pa rin kayo. Yes, Senator. Yes, Senator. Pero hindi po kami tumitigil po na sa pagkakandak po ng follow-up. Baka nagbabaka sakali po kami na may mga iba pang tao na nakakapansin dun sa bata kasi nakapost na rin po yan sa Facebook page para po any information po na na makakatulong sa investigasyon sa pag-locate ng bata ngayon ay makatulong po sa ginagawa po natin paghanap at investigasyon. Yung Giao Giao, sir, hindi natin alam ang apelyido kasi may kamag-anak pala to, ano? Pwede ba natin tanongin sa kanyang kamag-anak kung ano ang apelyido ni Giao Giao? Yes po, sir, at gagawin po natin yan as soon as possible po na ma-establish po natin yan true identity po ni si alias Giao Giao. Identified daw ating kapatid, no? Alam nyo, may kamag-anak? Yung yung anak ko natin ay nagsipat siya ng Jeep dati, sir, ng pasensya. Ano po daw? Ang tatay ni Giao Giao dati, dispatcher ng jeep dati. Pero kilala niyo po? Ang May pangalan nakausap po kayong daw, sir. sabi niyo kanina may nakausap kayong kamag-anak. Kaibigan po. Kaibigan po yan, sir. Hindi alam ang apelyido Alias ni Giao Giao. Totoy lang ang sinasabi dun, sir. Okay. Sige. So, sige po, Sarge, kapag meron pong bagong development update sa kaso, paki-update lang kami at kami nang bahala mag-update dito kay Ma'am Connie at saka kay Sir Mark. Sarge. Yes, Senator. Maraming salamat po. Sige po, Senator. Magandang hapon po, Sarge. God bless po. Magandang hapon din po. Tuloy-tuloy naman po puspusan in fairness yung ginagawa po nating kapulisan sa pangunguna po ni Staff Sergeant Bernie Mark Anthony. Kita niyo naman po yung mga sinabi niya. Talagang ginawa niya from one barangay to another. Lumusong siya doon para kausapin yung mga kinaukulan. So far, wala Wala pa talaga. So, ipopost po natin yung mukha nitong si Giao Giao sa aming Facebook page at ito pong mukha nitong yung anak nyo. Baka may nakita sa kanila and itinbi sa amin. For now, ganoon lang po muna. Ipopost po namin ito ngayong araw mismo. Post natin sa Facebook page natin ha. Baka may makakita. Okay? Okay. Salamat po, ma'am, sir. Magandang hapon. Mga kapatid, sa mga nakakita po, si John Michael Bukala ay 10 taong gulang, grade 3 po. Sa mga nakakita po doon sa bata, ipagbigay alam po agad sa aming tanggapan. At di po kaya sa pinakamalapit po na police station po sa inyong lugar.